makakasama natin ating mga schoolmates mula dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig! Yes, kaya naman break time muna tayo sa classroom at tara na pag-usapan ang issue ng bayan. Lahat ng yan dito lamang sa inyong coolest classroom tambayan. Kaya siguraduhin walang absent dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang iyong puso, karapatan, kalayaan. Hi schoolmates! Aba, alam niyo ba na handang-handa na ang mga students dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig? Tama yan, JB. Dahil ang PLP ay committed for excellent college education, we are proud to say na kami ay isang PLP yan. At noon ngang June 14, 2000, opisyal nang binuksan ang pamantasan ng lungsod ng Pasig sa pangunguna ni dating Mayor Vicente C. Eusebio at patuloy na pinapatakbo ng Pasig City Local Government. Hi schoolmates! Alam niyo ba na ito ay isang dating palengke na tingnan niyo naman, isa ng magandang local university na nagbibigay ng community-oriented university education. Initially, ang mga courses pa lang na ino-offer dito ay Business Administration and Entrepreneurship, International Hospitality Management, Information Technology and Computer Science, Elementary at Secondary Education. Dahil sa tuloy-tuloy na development, nagkaroon na rin ng BS Nursing, BS Mathematics, Accountancy at Electronic Computer Engineering. Let me just remind you na hindi basta-basta ang mag-aaral ng PLP dahil noong 2006 na neophyte pala ang nursing education dito, 92% ng mga examinees ang pumasa at may mga top-notchers pa. At hanggang ngayon, patuloy na nagbubunga ng mga responsible at productive individuals ang pamantasan ng lungsod ng Pasig. Dahil layunin ng Pasig Government na mabigyan ng quality education at facilities ang mga estudyante, nag-grant din sila ng mga scholarships. At nagkaroon din ng mga international visiting professors. Ano, ready na ba kayo? Ha? Ready na? And with that, alam ko namang handang-handa na kayo para sa ating palitan ng talakayan ngayong gabi. Dito lang yan sa Schoolmates! Good evening, schoolmates! At mulit, siyempre, ramdam na naman natin ang napakainit na pagtanggap sa atin ng mga schoolmates natin mula dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig! Alright, at siyempre, hindi ko na patatagalin pa. Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong gabi? Narito po, panoorin natin. Guys, so look, more than 100 million na yung populasyon sa Pilipinas, sabi dito sa PDB4 website. Tapos sabi dito, marami pang na-involve sa premarital sex. Take note, mga kabataan pa. Alam mo, dapat talaga tinuturo ni sex education sa primary at secondary schools. Ha? Sex education? Ang bata pa nila para ma-involve sa ganyang bagay. Maganda nga yung turo na para alam nila kung ano yung tama sa mali. Curious sila kaagad dahil mga bata pa sila. Hindi nga, para mas maging aware nga sila. Masyado silang umumulay sa mga sexual activities. Hindi, dapat nga ituro na yung Hindi nga. Teka lang. Tanungin natin ang ating mga schoolmates. Schoolmates, sa tingin niyo ba dapat ituro ang sex education sa primary and secondary schools? Alright, schoolmates, ang pag-uusapan natin ngayong gabi kung kailangan na nga ba magkaroon ng sex education sa elementary at high school. Dahil sinasabi ng iba na napapanahon na raw dahil marami raw mga kabataan na nag-e-engage na sa mga sexual activities kahit sa murang edad pa lamang nila. Kaya naman ngayong gabi, kilalanin natin kung sino-sino nga ba ang ating mga debaters para sa napaka-interesting topic na to. Ito ang ating unang grupo na pabor na magkaroon ng sex education sa elementarya at high school. Let's all welcome Jenny, Michael, and Lizelle. Alam nyo ba na ang Reproductive Act number 10354 ay mas kilala bilang Responsible
Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Layunin ng batas na ito na mas magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa contraception, maternal care, fertility control, at syempre ang sexual education. Sa pagpapasa batas ng RH Bill, layunin ngayon ng Kongreso na ipatupad sa DepEd ang pagkakaroon ng curriculum ng sexual education. Ang laman ng sexual education ay ang mga paksa katulad ng wastong kaalaman tungkol sa reproductive health system ng kalalakihan at kababaihan. Siyempre, nandito rin ang kontrasepsyon at wastong kagamitan ng mga ito. Nandito rin ang mga sexually transmitted diseases. So dito, parang pinilalayunin ng gobyerno na mas mabawasan yung kaso ng HIV at AIDS at STD at syempre yung tumataas na populasyon. So nandito ang aming grupo na bilang pabor sa sex education sa pagpapatupad nito sa elementarya at sekundarya. Gusto lang namin patunayan sa araw na ito na lahat tayo ay may maling akala patungkol sa sex education. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Michael. Ayan baka daw merong mga may maling akala pa sa sex education. Kaya naman ngayon, dumako naman tayo sa ating pangalawang grupo na naniniwalang hindi dapat magkaroon ng sex education sa elementary at high school. It's all welcome, Narvi, Franklin, and Lovely! Bilang isa sa kontrobersyal na issue, ang sex education, naniniwala ang aming pangkat na hindi dapat ilagay ito sa curriculum ng elementary at sekundarya dahil sa murang edad, nabibigyan sila ng pagkakataon na mamulat agad sa mga gitong usapin na hindi dapat tama na kanilang maranasan sa ganung edad pa lamang. So hindi dapat isama o ilagay sa curriculum ang sex education, lalo na sa elementarya at sekundarya. Alright, thank you so much, Franklin. Yan, napakabata pa raw masyado ng mga students natin sa elementary at high school para ituro ang sex education sa kanila. Pero yan, nakilala na natin ating mga debaters na tiyak na paiinitin ang ating debate mamaya-maya lamang. Pero ngayon naman, alamin naman natin ang latest na mga updates mula kay JV kasama ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Yeah! Siyempre, Jules, hindi magpapatalo ang ating mga ka-schoolmates dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig! Diba? Mataas din ang energy namin dito. Maya-maya mas makakausap natin sila tungkol sa kanilang opinion at tanong sa ating issue ngayong araw. Siyempre, makakasama din natin ang mga netizens natin na nanonood sa kanilang telebisyon. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya ilan sa inyong mga komento ang aming babasahin. Pero bago ang lahat ng yan, sa aming pagbabalik, sisimulan na natin ang mainitang diskusyon dito lang sa nangungunang debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates! Alright, welcome back to Schoolmates. Kanina po napakinggan na natin ang mga opening statements ng ating mga team leaders hinggil nga kung kailangan nga bang magkaroon ng sex education sa elementary at sa high school. Pero sa pagkakataong ito, bibigyan naman natin ng pagkakataon ang magkabilang grupo, ang kanilang mga membro na ibigay ang kanilang mga saloobin hinggil sa ating napaka-interesting na topic. Kaya naman sisimulan natin yan sa grupong naniniwalang dapat na magkaroon ng sex education sa elementary at high school. Simulan natin yan kay Lizelle. Go ahead. Ang comprehensive sexuality education ay may layuning ihanda ang mga kabataang Pilipino para mas maging responsable, mas maging produktibo, at mas maging matalino sa usaping sex. Sa pagsulong ng gobyerno sa programang ito, naniniwala ang gobyerno na hindi lamang ito makatutulong sa mga kabataan sa primary at secondary, bagkus sa ating lahat. At ang mga benepisyo at ang sa kadahilan ng kaya nila ito sinusulong ay una, ang pagtaas ng populasyon. Ayon sa report na ginawa ng United Nations, Philippines top the regional list of the Asian countries that is continually increasing in terms of population because of teenage pregnancies. So naniniwala ang gobyerno na sa pagpapatupad ng sexuality education sa primary and secondary, ito ay mababawasan. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng preventive awareness ng mga kabataan. Nakapaloob dito ang pag-i-involve ng mga kabataan sa sexual abuse. So, under nito ay ang family abuse. So, hindi lamang mga tao sa paligid ang kaya mga abuso sa kabataan, bagkus ang kanilang pamilya ay maaari din. So, ang pangalawa ay sexual exploitation. So, under this,
Sa murang edad ng mga kabataan, nararapat lamang na maintindihan nila kung ano ang pinagkaiba ng good touch at bad touch. Sa touch na may mali siya at sa touch na wala. And another thing is, they need to understand to say no in terms of peer pressure. Alam naman natin ang mga kabataan ngayon ay dumaranas ng peer pressure kung ba't sila nai-involve sa mga sexual intercourse. So, kailangan ngayon pa lang ay matutunan na, maibaba na ng mga, mailay down na ng mga guro sa mga mag-aaral ang pagkocontrol or learn to say no. And next is the reproductive health. Under this ay ang pagtuturo ng mga personal hygiene and also sa pagbabago ng hormones ng mga bata. In terms of comprehensive sexuality education, ituturo kung ano pa talaga yung pagbabago nangyayari sa kanila. Okay. Alright, thank you so much, Lizelle. Palakpakan natin si Lizelle mula sa unang grupo. Ayan, maraming important points na binanggit si Lizelle dito na isang preventive awareness umano ang sex education on how to say no. At for sure, mamaya yung grupo nila marami pang masasabihin hinggil sa issue na to. Pero ngayon naman, dumako tayo sa grupong naniniwalang hindi dapat magkaroon ng sex education sa elementary and high school. Simulan natin yan kay Narvi. Go ahead. Responsable po ang mga magulang na magturo sa mga bata about being responsible. Pangalawa, awareness. Dalawa po ang magiging sanhi kung ituturo ang pagiging o ang awareness sa mga estudyante. Una, maaari nila itong matanggap ng maayos sapagkat maiiwasan nila ang mga sexual intercourse. Pero pwede rin itong maging sanhi ng kanilang pagkapahamak sapagkat sila alam na nila mayroong safe sex. So, magagawa namin ito pero sa tamang paraan at ligtas na paraan. At kung ipapatupad ang sex education sa sekundarya at sa elementarya, mayroon bang maayos na sistema katulad ng mga kahandaan ng mga guro? Sino ang magtuturo ng sex education sa mga kabataan? Mga guro, sila ay nag-aral para sa specific or sa major subjects. And then sila, ituturo nila ang sex education in a limited span of time. Ang sex education ay isang sensitibong usapin na hindi lang basta-basta itinuturo ng ganun lang. Kailangan ng dedicated teacher and dedicated class hour. Ganun din sa awareness. Kung inyong mapapansin, ayon sa datos, 2010, nagkaroon na ng pilot program test sa 159 schools in the Philippines. To be specific, 79 sa elementarya, 79 schools sa elementarya and 80 schools sa sekundarya. Ngayon, kapag nag-implement ka ng isang batas o isang programa, titingnan mo yung resulta. 2011 to 2012, nagkaroon ng 34% increase in terms of HIV and STDs. Alright, sige. Thank you so much, Narvi. Palakpakan natin si Narvi. Okay. So sinabi niya na very sensitive topic ang sex education at pwedeng mapahamak pa ang mga kabataan dahil mas malalaman na nila na pwede pala ang sex pero may safe way nga raw on how to do it. Okay, anong tugon dyan ng kabilang grupo? Go ahead, Michael. Alam nyo ba na base sa PopSen 2016, ang populasyon ng Pilipinas ay tinatayang aabot sa 100,981,437 na katao. Ito ay tumaas ng 8.46 million kumpara nung nakaraang taon as tumataas pa ito ng 1.72% kada taon. Nakakalungkot lamang isipin na ang isang bahay na para sa isa lamang pamilya na merong 1 hanggang 5 miyembro ay tinitirhan na ngayon ng 3 iba't ibang pamilya na merong 3 hanggang 7 miyembro. Nakakalungkot, hindi ba? Pangalawa, ang sabi mo, dapat pamilya ang magtuturo ng sexual education. Ibabato ko lang sa iyong statistikang aking nakuha sa PNP. Bakit isa sa 5 kababaihan at isa sa 20 kalalakihan ang nakakaranas ng sexual abuse sa mismong immediate family members pa nila? At syempre, ang 76% ng human trafficking ay ukol sa sexual exploitation. Nakakalungkot isipin, di ba? Alam pa natin na meron pang iba't ibang kaso ng HIV, ng AIDS, na tinatayang aabot sa 28 cases na itatala na nagpositibo kada araw. At alam natin, alam nyo ba, na 25% ng mga iyon, kabataan ang nagpositibo. Nakakaalarma lang din na ang teenage pregnancy ay mas lalo na ring tumataas. Ang Pilipinas, ang kaisa-isang Asia-Pacific country na kung saan pinakamataas ang teenage pregnancy rate.
Nakakalungkot, di ba? At isa pa, alam natin na sa pagtuas ng populasyon, 60% ng mga kababaihan ay nabubuntis sa pagtungtong nila ng 20 taon. At sabi sa Rappler, tayo raw ang pinakamataas na teenage pregnancy dahil involved ang mga kabataan sa premarital sex. So I think ito na ang tamang panahon para maituro natin sa mga kabataan ang wastong kaalaman patungkol sa sexual education. Maraming salamat po. Alright. Yan, pinapainit na ni Michael ang ating debate, pero important point na nabanggit niya dito ay itong teenage pregnancy at itong ang patuloy na pagtaas ng ating population. And by the way, pumalo na nga tayo sa 100 million ang population natin sa Pilipinas. Just an FYI. Ngayon naman, dumako tayo sa ating next resource person, si Franklin. Go ahead. Okay, so napakaganda yung mga datos na ibinigay. Pero kung ating titingnan, sex education ba talaga yung sagot sa pagtaas ng populasyon? Sex education ba talaga yung sagot para maipababa yung premarital sex? Sex education ba talaga yung dapat ibigay sa mga elementary sekundarya para iwasan nila yung pagkakaroon ng HIV o STD? Hindi kasi sagot yung sex education para sa ibaba yung kaso ng mga na pumapasok sa premarital sex at mga nagkakaroon ng HIV, kundi awareness mismo. Ito yung dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng ganitong sakit. O ito yung dahilan bakit papasok. At minsan nga baka ito pa yung magtulak sa premarital sex. Kasi okay lang naman, gawin natin to. Wala mangyayari, basta safe. So di ba mas nakakabahala, lalo na elementarya, good touch, bad touch na banggit. Hindi ba pwede ito mag-create ng confusion? Grade 1 student, walang kamuwang-muwang sa buhay, pero tuturuan mo ito yung tama, ito yung mali. Parang nawawala yung pagiging inosente ng mga kabataan ngayon. So hindi dapat ilagay sa curriculum ang sex education. Okay. Yan, nanindigan ng kabilang grupo na mawawala ang innocence ng ating mga kabataan kapag itinuro agad ang sex education sa kanila at hindi nga raw sex education ang solusyon sa mga binanggit na issue ng kabilang grupo. Ano ang tugon ni Jenny dyan? Sabi ni John F. Kennedy, ang role ng education ay magbigay ng kaalaman at magmulat sa mga kabataan tungkol sa katotohanan. Sex education provide appropriate information in appropriate place. According nga sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, there are 43.1% of males ang may access sa pornographic materials. Never ba kayong nagkaroon ng katanungan sa mga isipan nyo na kung paano ginagawang sex, about the hormonal surges, about the mga changes ng mga body? So it's about time na ang education ay magde-disseminate o magbibigay ng kaalaman sa mga estudyante about sex. And secondly, needs to educate the teenagers about now the reality and the truth. Totoo naman, di ba? In the near future, you will face or you will get involved into sexual activity, which is very important na kapag ang ikaw nasa educational institution ka pa, i-equip mo ang sarili mo with KSVA, knowledge, skills, values, and attitude. So, yung sinasabi mo na ang sexual education is really alarming because they teach people or teenagers about how to do sex. Well, that's a big misconception. Why? Kasi ang sex education ay hindi lamang patungkol kung paano ang sex. Sa curriculum ng sexual education, tinuturo din ang abstinence. When to say no. And lastly, the Philippines is really needing the sexual education at kailangan nating takpan ng butas. Habang maliit pa, takpan na natin para pagdating ng panahon, uunlad ang Pilipinas. Maraming salamat. Okay. Thank you so much, Jenny. Ayan, meron siyang binigay na paglilinaw na sex education naman pala ay hindi lang tungkol sa pagsisex. Tinuturo din dito ang abstinence at syempre ang how to say no. Okay, ano ang tugon dyan ni Lovely? Okay. Totoo, napakahalaga ng edukasyon para sa atin, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pero huwag nating kakalimutan na marami pa rin ang out-of-school youth. Marami kayong sinabing datos. Ito yung sinabi nyo, gano'n na nga ba talaga kalaki itong mga teenage na pumapasok sa pregnancy at early age. Pero sana isipin nyo, hindi polluted itong paaralan. Ang polluted yung environment. Ito yung nagkokos para pumasok yung mga kabataang ito sa teenage pregnancy. So wag tayo magpo-focus sa hindi polluted. Ito kasi yung source para sa magandang kinabukasan. So ang titignan natin, ano yung ibang cause? Social media. Hindi ba marami ng site na napapanood itong mga batang to?
Bata pa as in 5 years old, pababa, ay nakakapanood na ng mga porn. Hindi ba? Ito yung mga polluted sites. Ano naman tong school, dito sila natututo, dito sila nagiging aware. Pero wag natin kakalimutan na kung ipapasok natin ito, sinisira natin yung concept ng school. Hindi ba ang topic para sa school is for public category? Tinuturo dito yung para sa lahat, hindi para sa mga bagay na sensitibo, na para sa bahay lamang, mga bagay na itinuturo ng mga magulang lamang. Sinasabi nyo na merong mga sexual harassment or sexual abuse na makikita natin sa sariling bahay, immediate family member. Pero hindi ba meron mga legal reported cases ng sexual harassment sa schools mismo? Hindi lang teacher and student relationship. Meron din case from classmates to classmate. Kung ipapasok natin to, hindi ba kesa mapigilan natin ay mag-cause tayo sa curiosity ng mga batang ito na pumasok? Hindi ba kesa pigilan natin or sinabi niyang takpan natin yung butas, mas magandang tahiin natin ang butas? Itong pagtahi na to ay hindi lang po to sa pagbibigay ng awareness. Oo, binigyan mo sila ng awareness, pero ang decision nasa individual, nasa estudyante. So ang bigyan natin ng focus is the values education itself. Turuan natin silang magpigil. Turuan natin sila kung anong tama at mali. Ano ang dapat gawin, ano ang hindi dapat gawin. Binigyan mo ng impormasyon. Pero tandaan natin na ang impormasyon, kung manggagaling yan sa maling tao, ang impormasyon na yan ay makakasira. Paano siyang makakasira? Unang-una, ang mga teacher ba talagang ito ay dumaan sa tamang proseso? Ang mga teacher ba na ito ay kwalipikado? Kasi kung ibibigay mo to sa maling tao, maaaring kesa dahil natin sila sa magandang patutunguhan, ay masira natin ang kanilang magandang kinabukasan. Alright. Thank you so much, Lovely. Ayan. Ang sex education daw ay pwede sirain ang konsepto ng school at ang very important, very interesting na sinabi ni Lovely dito, ang environment naman daw dito yung polluted at hindi yung school. So kailangan daw mas mag-focus tayo sa values education at hindi sa sex education. Okay, so yan po, palakpakan natin ating mga debaters at hinayag nila kanilang mga punto hinggil dito sa sex education. Pero syempre hindi pa tayo dyan nagtatapos. Ngayon naman, alamin natin ang pulso ng mga estudyante dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig kasama si JV. Alright! Syempre break time muna tayo sa ating mainit na debate dahil kasama ko pa rin ngayon ang sobrang energetic na estudyante dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig! Diba? Kamusta yung debate? Anong masasabi mo sa debate kanina ng mga kaklase mo dito sa PLP? Mainit, parang panahon dito. Okay, sigawan naman dyan. May kasama palakpakan! Alright, syempre ngayon ang panahon na magtatanong tayo ng isang estudyante dito sa PLP kung anong masasabi nila o kung ano ang reaksyon niya sa ating topic for tonight. Ikaw, kasama ko si Crisette. Anong masasabi mo sa ating issue for tonight? Grabing mainit. Marami po sila mga data and marami ring naibabato yung kabilang side. Ito lang po yung naglalaro sa isip ko. Kagaya nung nasabi nung kabilang panig, kailangan natin ng proper training para sa mga teachers para maituro nilang ng maayos yung sex education. And since wala namang specific subject for that para do sa mga aspiring teachers natin. So, para sa inyo, yun nga, is it practical po ba na ituloy natin ang sex education? Hindi namin na-discuss kanina ang pagkakaroon o paglalapat ng curriculum ng sexual education. Meron siyang dalawang paraan, ang natural integration at ang purposive integration. Under ng natural integration, dito, natural na ipinapasok sa curriculum ng edukasyon ang pagkakaroon ng sexual education. Example, sa science. Alam naman natin na literal na itinuturo sa science ang reproductive health system ng kababaihan at kalalakihan. Samantala naman sa health education, itinuturo ang pagkakaroon ang iba't ibang sakit o diseases na sexually transmitted diseases at syempre ang HIV at AIDS. Samantalang ang purposive integration naman dito na ilalapat ang matematika at language. So sa matematika, maaari magbigay ng different statistics patungkol sa pagtaas ng populasyon para mas maengganyo yung mga bata na less attractive sila sa sex kasi yun yung pinaka motive ng panahon ngayon 'di ba? Parang lahat tayo curious doon So with that, yung natural at saka purposive dun sa matematika, once na nagbigay ng statistics, nagiging less attractive yung mga students when it terms sa sex, and then sa language, part na siya ng kanilang bagong vocabulary. So I think
it is practical kasi may dalawa siyang paraan ng pag-integrate ng sexual education. Yun po. Alright, punta naman tayo sa social media. Ito sabi ni Pau Pascual. Yes, para magkaroon ng idea ang mga estudyante tungkol dito. And at the same time, dapat din na alam nila ng mga magtuturo kung paano ipaliwanag ng mabuti ang ganitong topic sa mga estudyante. Ito naman sabi ni Kevin Briones, for me, dapat hindi ituro sa primary ito kasi mas maaga silang mamumulat at maaga silang makikurious dito. Mas mainam na ituro ito sa secondary dahil sa mga edad na ito, mapusok ang mga kabataan. Dito din nabubuo ang malawak na imahinasyon at curiosity nila about sa mga bagay na ito. Patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga komento sa aming social media accounts dahil sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang mainitang diskusyon dito lang sa nangungunang debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates! Alright, welcome back and you are still watching Schoolmates. Alam niyo po, naging napakainit ng debate natin kanina sa pagsisimula nga ng debate natin hinggil kung kailangan nga ba magkaroon ng sex education sa elementary at high school. Balikan natin, short recap lamang tayo. Sinabi kanina ng pro side na isa umano itong preventive awareness sa mga kabataan at tumutugon din daw ito sa pagtaas ng populasyon dito sa ating bansa. Nabanggit din nila ang very important issue on teenage pregnancy at bilang panghuli sinabi nila na ang edukasyon ay solusyon upang isiwalat ang katotohanan, especially on this context. Dito naman sa aking kaliwa, sa mga nagsasabing wag daw magkaroon ng sex education sa elementary at high school, sinasabi nila na dapat pamilya daw, sa pamilya magsimula ang edukasyon hinggil dito sa sex education. Pangalawa, pwedeng mawala ang innocence sa mga kabataan kasi kung as early as elementary, mabubunyag na ang mga katotohanan sa kanila. At pangatlo, magandang punto rin ito na marami nga namang mga out-of-school youth, yung mga OSY natin. So paano naman sila na maaaring nai-involve din dito sa mga premarital sex? Kaya naman sa puntong ito, isa na punto sa pinaka-favorite nating part, ang ating free flow rebuttals. Kasi magbibigay lang po tayo ng tanong at hahayaan natin mga debaters natin na sumagot sa ating mga interesting questions. Kaya naman simulan na natin yan. Ang question natin na una ay para sa pro side, para sa inyo. Sa panahon ngayon, sapat na ba ang pagtuturo ng abstinence sa mga kabataan upang turuan sila ukol sa issue ng sex at maaring maging resulta nito? Yung mga kabataan ngayon, they must learn to say no. So kanina, pinipilit natin yung consciousness. Ang katotohanan, hindi mo kasi kontrolado ang consciousness ng kabataan. That's why not at their young age, pigilan na natin, di ba? Kesa naman ma-conscious sila or mabukas talaga yung isip nila sa panonood ng porn kasi yun ang possible or sa mga tao sa paligid, yun yung possible na makita nila. So ngayon, ba't hindi natin ituro sa tamang lugar, which is sa eskwelahan nga kasi. Speaking of tamang lugar, eskwelahan ba talaga ang tamang lugar? Kung kayo ay kung kayo ay nag-high school sa public schools, ang ratio ng mga guro sa estudyante is 1:50, minsan 1:40. Ngayon, ituturo mo sa mga estudyante isang uri ng pagtuturo, pero ang approach sa mga estudyante ay iba. Ngayon, kakahandaan din ng mga guro at dedicated class hours. Kasi ito ay isang sensitibong usapin na hindi lang basta-basta i-discuss with a limited span of time. So kailangan din natin isaalang-alang ang sistema na ginagawa ng ating gobyerno. So what you're trying to say is, saan ba nararapat? Sige, sagot ka muna. Saan ba nararapat? Para sa akin, nararapat sa tahanan. Bakit sa tahanan? Sapagkat naroon ang mga magulang, nanay at tatay, para gabayan ang inyong anak. Eh di pa nga, sila pa nga yung number 1. Sila pa yung pinaka-number 1 na reported. Ayon sa Philippine National Police Statistics, sila pa yung pinaka-number 1 na nasa taas ng mga sexual abuses. Hindi lahat. Okay, o sige. Sabihin natin, ilagay natin sa tahanan yung setup. Sige. So what you're trying to say is kailangan ma-develop wherein dapat talaga yung pamilya yung foundation, di ba? Yung pamilya yung nagtuturo dapat ng tama at mali. Pero bakit kailangan pa sa kanila manggaling yung sexual abuses, di ba? So kailangan kailangan pa ng mga second mother, mga teachers and everything. Kasi kailangan sa school para lahat sila ma-aware.
Di ba? Kahit sabihin natin 1:50, kung masinsina naman yung gagawing approach ng teacher sa pagtuturo, I think mas mabuti yung ganung way. Kaya lang, tinitingnan din natin dito yung credibility or accountability ng isang guro na ituro ang specific and sensitive subject. Nag-aral sila para sa isang specific na major subjects. Tapos sila ang magtuturo ng... So babalik ako sa natural integration. Di ba tinuturo naman sa science ang reproductive health system? Hindi pa pinag-aralan ng science teachers ang reproductive health system para sabihin mong hindi sila credible na magturo ng mga ganon? Siyempre pinag-aralan nila yun. Science diba? teachers sila. That's the point. Tinuro nila. So credible enough ang ating mga teachers to teach the natural integration. Ang nabanggit mo lang, ang nabanggit mo, science teacher. Yung Filipino major, English major, Math major, pinag-aralan ba nila yung reproductive system? Okay. Kaya nga meron tayong natural at purposive integration. Hindi lang naman porket science teacher ka at Filipino teacher ka, kailangan, syempre pinag-aaralan din naman nila ang reproductive health system, but syempre, sabi mo, may major sila. Diba? Okay, sige, tama yun, no? Linawin natin, dalawang way na pagtuturo, natural and purposive. Pero ang tanong nga, isisingit-singit. Diba? The focus of sex education according to DepEd is reproductive health, physical hygiene, yung mga, yung about sa premarital sex. Hindi ba magiging redundant ang sex education? Sinabi mo na, itinuturo na. Itinuro na pala, para saan pa? At yung pamilya na sinasabi kasi lagi, masyado natin na-generalize. Masyado natin na-generalize na pagpamilya ba, at talagang sila ba yung nagiging, nagdadahilan na mawasak yung ganung, yung pagkakakilala sa isang anak. So, yung porsyento mababa pa, pero hindi naman talaga laging sagot yung sex education kasi nga hindi, nakakatakot lang para sa murang edad nila, polluted na nga yung surrounding, yung pagpunta nila sa school, yung pa yung topic, di wala na. Di ayun na pag-uusapan nila. Di ano mangyari? Papasukan nila yung mga dapat nila hindi dapat gawin. Okay, go ahead, so, wait lang. So, kung hindi sagot ang sex education, ano ang sagot? Awareness. What do you mean by awareness? Okay, awareness. Meron tayong values education. Bakit hindi pag-itingin yung values education na subject? Order. Okay, ayan, sige. So, ang dami na natin mga topics na kinoconnect dito. Sige, hugutin ko yung next question mula sa mga sinasabi ninyo. Sinasabi niyo sex education. Hinimayin nyo kanina yung mga topics ng sex education. Ngayon naman sinasabi nyo awareness lang. Ngayon, i-differentiate natin kung anong difference itong awareness ninyo sa sex education nila. At bakit hindi awareness ang tawag sa sex education nila? Para sa inyo yan. Kung sasabihin, purposive mathematics, ibibigay na statistic. Itong porsyento na nabubuntis agad. So bakit hindi na lang natin paigtingin yung values education na kung saan yung values education bilang subject, ito yung palakasin. Hindi mag-integrate ng kung ano-ano na pwede magbigay pa ng kalituhan sa mga mag-aaral, lalo na sa elementarya at sekundarya. Kung sinasabi mong hindi effective yung sex education, bakit sobrang dami pa rin ng problema sa Pilipinas? So, what we're trying to point here is the sex education will be called comprehensive. Okay, comprehensive. Bumalik tayo sa datos, dahil kayo naman madatos. Ang sex education is comprehensive, sabi nyo nga, para maiwasan ang pregnancy. Tama? Magkaroon ng abstinence. 2010, nagkaroon ng pilot test sa 159 schools. Inulit ko lang para sa sagot sa inyo. 79 sa elementary, 80 sa secondary. 2011, 212 ang cases ng HIV tsaka STDs. 2011, 2012, 284, 34%. Pag nag-implement ka ng isang program, dapat tingnan mo yung resulta. Bakit ganun tumaas? Yung resulta na sinasabi mo, 2010, 2011, that's so very obsolete. Now, I give you statistics. According to DOH, 28 cases of HIV as of January 2017. So yung stats mo, dati pa yun eh. So what's the point? Ngayon na tayo, 2017 na tayo ngayon. Ito lang, isa lang. Nasabi mo na dati pa yung stats ko. Pero na-implement nila nung una. Sure ka sa pangalawa kasi nagkaroon ng test. Nagkaroon ng test. Test pa lang yun pero nag-increase pa rin. Sure ka na sa pagpasok ngayon sa 2017, hindi na siya ganun ka taas? Okay.
Sige, thank you. Para sa inyo to, if ever na i-consider natin, ang Pilipinas naman talaga isang conservative country. Totoo yan, kasi bilang isang predominantly Christian Catholic country, ang pagtingin natin sa sex mismo, as an act or even as education, very conservative tayo. It's a sensitive topic. Sa tingin nyo, kapag tinuro ba tong sex education sa mga schools, especially sa elementary, sa high school, magiging gateway to para mas maging liberal na yung kaisipan ng mga kabataan at posibleng maging gateway na gawin nila to lagi? We all know na 48 countries all over the world ang meron ng sex education. So, we all know that Philippines is a conservative country, but we also know that Philippines is a third world country. So, we're trying to say here na hindi natin sinasabi na gagawin nating liberal o mga liberated ang mga estudyante kasi ang content naman ng comprehensive sex education is naayon sa culture ng Pilipinas. So, if we implement this sex education, the curriculum developers o yung mga teachers, yung mga tatrabaho sa educational sector, mag-iisip sila ng proper or scientifically accurate. Okay. Sige, lagi nyo kasi binabanggit, comprehensive. Pero alalahanin natin, integration ang gagawin. Kaya nga may dalawang paraan wala pang separate na ginagawa ang DepEd na iiwalay ang sex education. Ang tanging gagawin nga, purposive and natural. Integration. Kapag magtuturo ako bilang science teacher, i-integrate ko lang. Kumbaga, isisingit ko na kung saan mas nakakabahala yung kasi magkakaroon ng question o bitin, may magkakaroon ng mga hanging question yung mga kabataan. At kapag hindi nasagot ng maaga, sila mismo yung mag-explore. Gagawin nila yon para nga mapunan yung mga tanong na sa isipan nila. Our partner here told us that sex education can be integrated also in ESP, edukasyon sa pagpapahalaga. Here in this subject, tinuturuan ng mga estudyante about values, how to say no, at paano gumawa ng mga desisyon na makakaapekto sa sexual life mo. What we're trying to say here is we'll make it integrated in the subjects na hindi na nagtuturo ng scientifically, but also values and discipline and also the decision making, which is very important for the teenagers of today. Sa isa sa pinaka-conservative na bansa sa mundo, ang Pilipinas, tuturuan mo ng sex education. Ang church, nagtuturo. Nagtuturo siya, di ba? Pinasok mo, culture and being a conservative country. Ngayon, magkakaroon ng coercion sa mga estudyante kung ano ba talaga ang susundin nila. Is it the school or the church? Ang sexual education, hindi para maging liberal ang Pilipinas, hindi para maging liberal ang mga kabataan patungkol dito, para lang maging aware sila. Yun na nga awareness na nga yung pinaglalaban nyo, para lang aware sila, para maging less attractive yung sex activities pagdating sa kanila. Yun kasi yung ini-aim kung nabasa nyo lang yung DepEd memo. Yung awareness kasi sinasabi mo is through academic, through subjects. Hindi ba mas magandang awareness yung ano yung tama sa mali? Doon tayo mag-focus kasi kahit anong turo mo dyan, kahit anong pasok mo sa utak ng bata, ang decision nasa bata. Oo, ibinigay mo. Pero nag-triggered ka kasi maling information through maling tao, hindi ba kesa ituro mo sa kanya na ganito yung bagay na to, wag mo tong gagawin kasi ito yung tama. Doon tayo mag-focus, hindi bigay tayo ng bigay ng mga information na hindi naman dapat pa nilang malaman. Hindi ba masyadong irrelevant pa yon? Hindi pa concrete yung attitude, yung characteristic na dapat na alam niya. Kasi ang research, ang isang bahay kapag lumaki na may pamilya, na may tatay, may nanay, may ate, may kuya, buo, mas mababa yung percentage na ma-engage ang batang yan sa teenage pregnancy kasi naaalagaan, kasi naggagabayan. So, hindi sa school dapat ang priority natin sa bahay. Sabi mo na kanina, decision making mismo, decision na mismo ng estudyante kung susundin niya ba o hindi. So, I think ito yung lakad ng gobyerno para lang idaan, para ipaunawa sa mga bata ang tama at mali. Pero still, nasa decision pa rin yan ng bata kung susundin o hindi. Yun lang naman yun At least, nakagawa ang ating gobyerno ng paraan para at least maging aware lahat ng tao, lahat ng bata, as early as now, takpan na nga yung butas. Kasi mas lalong lumalaki yung populasyon, mas lumalaki yung butas. Alright, thank you so much. Palakpakan natin ating mga debaters. Napakahusay pala ng mga estudyante dito sa PLP. Quick recap lang, sinabi ng government dito, government side, ng pro side dito, na i-desensitize natin yung issue ng sex education. Ibig sabihin, alisin natin yung malice, alisin natin yung attraction ng mga kabataan sa sex
through sex education. Pero sinasabi naman na negative side ay very redundant na kasi meron na rin naman mga subjects sa formal education. When we're talking about elementary and high school, meron na mga subjects na tinatakil to, but hindi na lang daw palakasin yung mga subjects na yun at wag na mag-insert pa ng sex education. Alright, so yan, muli palakpakan natin mga debaters natin ang husay nila sa ating free flow rebuttals. Pero at this point, balikan natin si JB para sa pulso ng mga taga-PLP. Thank you, Jules. Alam mo, break time muna tayo dahil sobrang init na ng debate ngayon, no? Ito kasama ko ngayon, ang ating kasama dito sa PLP. Ano pangalan mo, ate? Heidi po. Heidi, anong masasabi mo sa ating talakayan ngayong araw? Isa lang masasabi ko, iba talaga ang PLPians. Alam nating lahat na isa sa mga nagpapatupad ng gantong sistema ay ang bansang Estados Unidos or United States. So, para sa inyo, epektibo ba or hindi epektibo ang pamamalakad ng or ang proseso, ang method na ginawa ng bansang Estados Unidos? Sa California, 1,600 parents ang nag-petition na i-abolish ang sex education sa eskwelahan. Natanggalin sa curriculum hanggang sa ito ay mabago at maging appropriate sapagkat una ang mga modules. Yung mga modules ng mga bata ay nagiging porn character na. Kasi nga, sa California, mas high standard sila. So yung modules na ginagamit nila is mas mataas. So yung sinasabi mo kasi na statistics is just for one state. Tandaan natin na napakaraming state sa Amerika. So sa tingin ko, yung petitioners na yon, they're seeing it as a parang hindi magandang tignan, di ba? So para naman sa other states ng United States, bakit walang nagrereklamo? Bakit walang nagpe-petition? Kasi it's better para nga mas ma-aware yung bata. So I think mas effective yung ginawa or effective mismo yung ginawa ng United States pagdating sa pagpapa-impose ng sex education. Alright, thank you debaters. Thank you, Heidi. Punta naman tayo ngayon sa social media. Ito sabi ni Hannah de Villena, tama, dapat ituro ito sa mga kabataan ngayon upang mamulat na ang kanilang kaisipan sa mga ganitong bagay. Ngunit kailangan pa din ang gabay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ito naman sabi ni Alisa Magno, kailangan ituro ang sex education sa secondary level kasi it will help them to realize yung dapat at hindi nila dapat gawin and maagapan yung lumalaking populasyon sa bansa o mundo. Tuloy-tuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga komento at tanong sa aming mga social media accounts at sagutin lamang ang tanong kung dapat nga bang ituro ang sex education sa secondary at sa high school. Pero bago ang lahat ng yan, balik muna dyan sa inyo, Jules. Alright, sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga discussions kasama ang ating mga debaters. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Schoolmate! Alright, welcome back to Schoolmates. Yan po, natungayan natin sobrang init ang debate dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Palakpakan nyo yung mga sarili ninyo, gagaling ninyo. Okay, kaya naman ngayon, para isara na natin yung debate natin, bibigyan natin ng chance yung isang representative per team para ibigay na nila yung kanilang mga closing statements. Simulan natin yan kay Michael. Naniniwala pa rin kami na dapat ipatupad ang sex education sa elementary at high school dahil napatunayan namin ang misconception ng marami sa atin na hindi porket sex education ang tawag sa curriculum na ito ay tumatalakay na patungkol sa sexual activities. Tandaan natin na ito ay about sa awareness at pagbibigay ng kuryosidad sa mga kabataan para maging less attractive ang sex. So sana napatunayan namin sa inyong lahat na mali rin ang inyong inaakala na nasa huli, nasa bata pa rin ang decision kung sa kanila ay gagawin nila ito o hindi. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you so much, Michael. Ngayon naman, anong tugon mo dyan, Narvi? Naniniwala kami na hindi pa rin dapat ipatupad ang sex education sa elementarya at sekundarya sapagkat hindi pa ito ang tamang konsepto o tamang panahon para ituro sa kanila. Bagkus, naniniwala kami na dapat sa tahanan magsimula o sa atin mismo magsimula ang pagbabago para sa ating bansa. Okay, maraming salamat sa iyo, Narvi.
Okay, ngayon naman, alamin natin kung ano na nga ba ang mga natutunan ng ating makasamahan dito sa PLP. Kasama pa rin si JV Cruz. Yes, tama ka dyan, Jules. Siyempre, ito na yung panahon para i-share ng kanilang representative na si Brian ang kanyang natutunan ngayong araw tungkol sa ating debate ngayon. Aba, nasaan ang mga klase ni Brian? College of Nursing! O, di ba? Medyo nakausap ko na kasi ito si Brian. Anong masasabi mo o natutunan mo sa ating issue for today, Brian? Personally, naiba yung view ko dahil dito sa debate. Hindi ako sang-ayon na magkaroon ng sex education noon dahil mawala nga yung innocence at magkakaroon ng mali siya. Ngunit, pagkatapos nitong debate, nagkaroon ako ng mas maraming knowledge na ang sex education pala ay para maibaba ang populasyon, hindi magkaroon o maibaba ang STD infection sa ating mga kabataan at talagang magkakaroon sila ng knowledge upang hindi na mangyari ang sex bago magkaroon ng kasalan. Ayun, kung walang mangyayari kasi, walang problema. So, abstinence talaga ang sagot. Alright, thank you Brian. No? Pero syempre gusto po namin magpasalamat sa lahat ng faculty members at sa lahat ng estudyante ng Pamantasan ng Lungsod ng Pasig! Yes, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dito sa Schoolmates. Ayun. Okay, maraming salamat sa JV. Samahan mo namin Okay, dito. sige. Okay, kasama natin mga mahusay natin debaters. Okay. Pero kailangan natin remind sa lahat ng mga viewers natin na yung views and opinions natin na dito ng mga debaters at natin bilang mga host do not reflect the station and the network and the show. Okay? Okay, ngayon naman, siyempre magbibigay tayo ng ating stand. Okay, at siyempre ako'y naatasan para magbigay dyan. Dapat lang. Okay, so kung babalikan natin yung debate kanina, JB, no? Nagbigay sila ng mga glaring data about our population, about HIV, about teenage pregnancy. So with that, very practical kasi ako. So I'm for sex education for elementary and high school. Why? Practicality-wise, sinabi ko na yung population boom, HIV boom, teenage pregnancy boom. Ano bang mas practical? Magsimula ka ngayon na magbigay ng sex education sa school, mag-i-invest ka dyan, or mas practical ba na gumastos ng sobrang daming services ang gobyerno para sa napakalaking populasyon? Yun yung tanong. And yes, it's good to start with the family. Pero let's also consider na hindi lahat ng mga pamilya, hindi lahat ng mga kabataan ay merong mga pamilya, merong mga tatay at merong mga nanay. So paano sila? Ngayon bibigay ako ng case study, Thailand. Ang Thailand dati nag-boom yung population nila. Yung HIV nila nag-boom din. Pero ngayon na-control na nila. Bakit? Kasi dinesensitize nila, inalis nila yung mali siya sa sex education. Kasi as early as young pa lang, mga bata elementary pa lang, tuturo na sila ng sex education, nagbibigay sila ng mga contraceptives like condoms, etc. Inaalis nila yung mali siya dyan. Lastly, government's role, dapat for the common good ang ginagawa ng gobyerno. Yan ang stand ko sa issue. Palakpakan nyo naman si Jules, guys. Pero syempre, di ba Jules, dito sa Schoolmates, wala namang nananalo o natatalo dito contest, di ba? Nagbo-voice out lang tayo ng mga opinion natin tungkol sa issue ng bayan. Ayun. Okay, pasalamatan natin sila. Okay, ako po ay gusto magpasalamat sa Dermastetic, Magic Potion, Hawk Bags, and Sandwich Guy. Maraming salamat po. Ako po si JV Cruz para sa bayan. Okay, maraming salamat po sa Memo at Anytime Fitness. Para sa bayan, ako po si Jules Giang. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakayanan ka! Yeah! Thank you, Pamantasan ng Lungsod ng Pasig!